pa maimbuntag no sa mga kabrigada. Kini gyapon ninyo alagad Kabrigada Carlo Guzman Duga-Duga. Agosto 16, tuig 2021. Mayong buntag kaninyo sa kadakong swerte kanatong tanan nga at sugda nato kining maong tulumanon. Ang bagong tulumanon alang kaninyo apong isusi og among klaruhon ang mga isyu din hilamang gikan adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes. Ato kanang hatagan o pagtagad aron mapaklaro nato ang mga lubog nga mga isyu din hilamang sa atong tulumanon. Isyong atong himay-himayon aron nga maghatag kanato og dugang kaalam og kasayuran. Sugod karong adlaw, mga kabrigada, makauban na ninyo kami matag adlaw dinhi lamang sa Encuentro. Ay buntag kanimo brigadang Val. May buntag sad kanimo Kabrigada Carlo, no? Og sa tanan nato mga suking tigkaminaw, mayong buntag kaninyo siguro usa ka manindot nga smile ang atong ihatag kanila, no? Of course. Sa kadakong smile. Maiden broadcast ni Brigadang Val, no? Yeah. Alang sa atong mga kaigsoon din sa Soc Sargent area, particularly din sa General Santos City, no? Gumikan kay karong adlaw gisugdan sa mga kadagkuan sa Brigada News sa TV ang pagpalapad sa programa, ang pagpanindot sa programa ug ang pagpalawom, no? Ilabi na sa isgutanan sa mga balita ug mga impormasyon nga angay mahibaw-an ug angay nga masayran sa atong mga kaigsunan dinhi sa tibuok Soc Sargent area Brigadang Baal. Okay, so mga higala o Kabrigada Carlo, unsa gid kining enkwentro alang sa itong mga kaigsunan ug sa itong mga suking tigpaminaw, basig maingon sa banggaanan ni sa mga trucks, no? Unsa ba? Pan kini alang sa inyong kasayuran mga higala, usa kini ka enkwentro sa mga nagkalain-lain nga mga hisgutanan o labi na sa mga issues nga atong paghatagan og pagtagad o kinahanglan nga mapaklaro nato ang mga lubog ug walay klaro nga mga issue aron sa ingon mahatagan nato og katin-awan diha kaninyo, di ba? Right. Alright. So alang sa atong unang isgutanan na Kabrigadang Bal, no? Para sa atong unang isgutanan karubuntaga 67.32 billion pesos nga pundo nga gitagan aron nga aron nga batukan ang COVID-19. Wala pa magamit sa Department of Health Brigadang Bal. Mao nga ang Senado magpahigayon og investigasyon kalabot niini. Ipahigayon ang virtual hearing karong Agosto 18 sa ato pa karong umabot Miyerkules, no? Now, ang question ani Brigadang Bal, uyon ka ba nga tukion pa kini sa Senado o dili na? Mao na diha ang pangutana para sa ato mga kaigsunan. This is 67.32 billion pesos Brigada Bal na naa sa atong kasamtangan nga budget nga wa pa magasto Brigadang Bal, no? Dako gini kay 67, no? Billion, dili ni milyon kundi billion mga kaigsunan ko, mga higala. So, ang atong punto diri kung kinahanglan pa kaning hisgutan. Now, sa atong panglantaw dapat yung kini hisgutan o dapat yung kini imbestigahan kay ngano man kwarta man kini, dili ni ingon ta nga mga sinintimos lang nga kwarta, apan kini bilyon o dapat nga mapaklaro na to ni tungod kay kung maingon tag deficiency, kulang, dunay kakulangon o wala pa magasto o unsa gyud ka ang naa sa ilalom ani, no? Kay wala dili magita hands-on dito kung unsay nagakahitabo dito kung paano nila gina maniobra kining budget nga gibutang aron nga suntuon o kining makontrola kining problema nato sa COVID, Brigada Carlo. Alang kanako Brigadang Bal, dili na tingali angay pa nga isgutan kini sa Senado, no? Tungod kay ang atong Senado karon grabe na kay kabisi niya magsigilag pahigayon og mga investigasyon. Ilabi na sa mga nag-unang nga maisgutanan na Brigada Bal sa atong nasod karon, ilabi na ang kasamtan nga administrasyon, no? Gumikan kay ako nagatuo nga samtang tinuod dako kay kini 67 billion pesos nga wa pa magasto sa Department of Health Brigadang Bal, pero doon na may proper time ani aron nga hisgutan kini gumikan kay karong sunod bulan hapit naman pod ang pagsumiter sa budget Brigadang Bal. So in due time kini matagaan gyud og pagtaga didto sa budget deliberation. Okay. So mga higala,
sa pagkakaroon ato ning klarohon o nandito sa ating linya ngayon ang ating Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Senator Richard Gordon. Magandang umaga sa iyo, Senator. Welcome po dito sa Encuentro sa Brigada News TV. Okay, so pasabtang ato siya paabuton, Brigada Carlo. Siguro importante magugay ni nga mahatagan nato ni kalinawan, and then kay kini mga issue man gud labi na mga dagkong mga kwarta na ang involved. Kasagaran yun og dapat yun ang mugunit ani ang Blue Ribbon Committee. Right, no? Basta doon ay mga discrepancy o mga issue sa behind ani Brigadang Val, no? Kay ato nang gikaingon dako kay ni siya nga kwarta nga wala pa magamit, unspent, no? Mo na nakita karon findings sa Kuwa Brigada Val. Onya kani nga kwarta intended na ni for a purpose. Ilabi na to fight against COVID-19 Brigadang Val. So, I guess karon sa atong linya Brigada Val si Senator Richard Gordon. Senator Gordon, magandang umaga sa iyo. Welcome sa ating programa dito sa Brigada News TV Jansan po. Magandang umaga sa iyo. Sino ito? Hello? Yes, sir. Magandang umaga sa iyo, sir. Richard Gordon. Good morning. Who am I talking with? Live po kayo sa programa natin dito sa Jansan po. Ako po si Carlo Dugaduga. Kasama ko po si Val Gilaran po, Senator. Hello, good morning. Good morning sa inyo. Good morning, Senator. Magtatanong lang po kami, Senator, no, kung tuloy na ba ang investigation ngayong August 18 po, probably this coming Wednesday, sa Senate Blue Ribbon Committee po, tungkol po sa issue ng 67.32 billion po na deficiency budget from the Department of Health, Senator. Definitely, tuloy yun. At ang kukunin namin mga kuwan hindi namin magiging protracted, hindi haba dahil kailangan nakakagulo tayo sa COVID, maraming may sakit. So, i-sesenta ko lang ang investigation to sa mga nakaka-apekto sa mga frontliners natin, yung mga nurses na nag-complain sa amin, yung mga hindi nakakasweldo. May madaling tanongin na madaling malaman kagad kung may katiwalian. So doon kami magsisentro. Senator, ano po bang pakay particularly dito? Gusto pong malaman ng ating taong bayan, probably in this investigation, kung ano pong mga dahilan, probably, Senator, no? Kung bakit hindi na-spend itong budget from the Department of Health, Senator? Well, unang-una, hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung investigasyon ng COA. They have 60 days to answer. Pero kailangan sagutin nila bakit hindi nila ibibigay yung para sa mga doktor, para sa mga nurses, sa frontliners. Dahil pagka nawala yan, lalo tayong mahihirapan sa mga nangyayari ngayon, di ba? Yung fund utilization, importante yun. Pero siyempre, tataling mo sa kanila, bakit hindi nila nababayaran yung mga sweldo na para sa yung mga allowances, yung mga hazard pay ng mga tao natin, no? Nagsisilbi. Sabagat pagka hindi mo nabayaran yan, at nag-welga yan, at nag-resign yung mga private nurses, mapipila yung laban natin dito sa tinatawag natin nangyayari ngayon. Lalo na meron na mga bagong mga strain, katulad ng Lambda, bagong-bago yan. Diba? So, ayaw natin payagan yan. Ngayon, right now, ang disalawan sila, ang papaliwanag nila sa COA. Unahin ko muna itong bakit hindi niya nasusweldoan dahil mabilis na rin. Pag nalaman natin kung totoo yun, pwede ko na silang i-recommend for malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Dahil kami mga nasenador, talagang ipinilit namin na magkaroon talaga
ng pagkakataon na yung mga tao, yung mga nurse, mga frontliners ay mabigyan ng hazard pay, mga allowances, pagkain, pamasahe para makakapasok sila. Kung hindi nila binibigay yun, may kasalanan sila kagad. Madaling matanong yun. At nakaharap lahat yung mga nurses, tinawag natin yung mga nagko-complain, yung mga tiga-UST, tiga-state look, tiga mga private hospitals na magsasabi hindi sila binabayaran. Yun ang kailangan lang nilang paliwanag sa amin ngayong Miyerkules na ito. Senator, ang laki ng pera no na hindi na gasto, 67 billion. Sa palagay mo, Senator, itong budget na to is fully intended for the benefits of our frontliners like the doctors and the nurses, Senator? Hindi naman. Meron siyempre mga kailangan. Nabili ba nila yung mga ventilator? Meron sila mga gamot na nag-expire. Meron silang mga hindi ginagawa na dapat silang gawin na katulad nga nung tawag ng mga allotment nila for cash workers. Meron silang lapses sa handling ng petty cash. At saka yung word of medical supplies na hindi na-utilize. Yun pwede nilang paliwanag later na yun. Pero ang importante paliwanag muna kagad sa akin intindihin niyo ako, mahaba kasi yung kuha ng COA. Dapat tapusin muna ng COA yung complete investigation. Pero ito sinasabi nila na yung mga COVID funds para sa mga frontliners hindi binibigay. That's very serious. Kung mag-resign nga yan, di wala tayong mga nurses at saka frontliners hospital. Yung iba, hahabulin ko rin sa susunod na hearing. Pero sa hearing sa Miyerkules, yun lang muna ang gusto ko malaman. Bakit hindi nyo nire-release yung allotments and cash backups for the payments of assistance to health workers as authorized by the Public Act, Bayanihan to Recover as One Act? Senator Gordon, ito bang 67 billion at iba pang mga budget, no? Kasi nalaman natin mayroon pang 9 billion dyan, intended also for the benefits and additional allowances for our frontliners. Sa palagay mo, Senator, may pera talaga intended dito. Mayroong pera talaga. Liquid po tayo. Ito may pera. Alam mo, pag nabigyan ka ng pera ng gobyerno, kailangan mapapaliwanag mo na nag-access mo unang-una, nagamit mo talaga sa dapat paglaanan. Pangalawa, dapat papaliwanag mo na tama yung pag-access mo. Aha. No? Pag hindi mo na papaliwanag yun, may tama ka. Pagka hindi mo ginastos, dapat paliwanag ka. Pagka ninakaw mo, dapat magpaliwanag ka. Pero mahaba-haba yun dahil ang dami yan Yung mga deficiencies yung procurement. Siyempre, dadaan ka pa sa procurement law dyan. Right. Magtatagal ang investigation. Pero we're in the middle of a lockdown na dapat natin ma-assure yung mga workers natin na sila mababayaran. Kung hindi ma-assure yun, talaga may katuwiran sila na hindi sila ligtas. So dapat talaga yung ating pera para doon makita natin kung saan nila dinala, kung binigay nila at kung bakit hindi umabot, yun ang tatalagin natin. Senator, may katanungan po yung kasama ko, si Val Gilaran po. Good morning, Senator Gordon. Good morning. Opo. Ito bang problema natin, basta pera-pera na nga yung pag-usapan, lalo na sa mga departamento, palagi talagang may problema. Kami, mga layman, di man kami abogado, sa nakita namin, ano kaya ang pinakamalalim na problema dito? Hindi ba sa mga sistema natin? Hindi ba sa mga system natin na marami pang mga gagawin sila, may mga standards na gagawin. That's why parang isa sa mga reason na matagalan panglabas yung pera. Hindi ba ganon? Kaya tayo may COA. Pag binigyan ng pera ng isang departamento, yung COA titingnan, nagastos niya ba yan? Right? Ang laki ng pera ang binigay niya, 67 billion. Titingnan lang, saan nyo dinala yung pera? O dapat may nakalaan dito para sa mga equipment. May nakalaan dyan para sa gamot. May nakalaan dyan para sa mga allowances ng mga nurses. Meron ba kayong complete documentation dyan? Na sinasabi ng COA, kulang, may deficiency. Yun ang tinatawag nilang mga discrepancy. Bakit hindi nyo nagamit halimbawa itong 11.89 billion unallocated funds? Unutilized balance transfer from the Bayanihan funds were in material amount
is allocated for the health-related responses such as special risk allowance and active hazard duty pay among others. O, di ba? So pag hindi na nagawa yun madaling tanongin yun eh. Dahil andun yung mga nurses, sabihin lang nila, wala kami natanggap. Yari na sila, tama ba yan? Tama. Pag sinabi ng mga nurse, sinabi ng mga frontliner, hindi kami tumanggap, malaki na ang panalagutan nila. Yung ibang mga sinasabi na hindi kayo marunong mag-procure, yung equipment ninyo, nakabarandal lang doon, hindi ginagamit, maaaring may binili kayong ventilator, hindi umaabot, maaaring may binili kayo na ICU, hindi umaabot. Yun, sa ibang hearing ko na gagawin yun, siguro mga next week. Pero sa umpisa, yan muna nga kabulin ko, yung para sa mga tao natin. At dadagdagan ko pa yan. Sa ngayon, ganitong panahon na talagang ang dami nakapila sa ospital, dapat talaga pag-ingatan natin lahat ng mga doktor. Di ba natatandaan nyo, pati mga doktor, sabi ko, mga nurses, pag namatay, dapat may 1 million pesos kagad ang pamilya nila para magsamalasakit sila. Right. Di ba sabi ko, pagka bakuna tayo ng doktor at nurse, hindi lang sila, pati pamilya nila unahin natin. Dahil pagka uuwi sila, ahahawan nila yung pamilya nila. Ayun, pinayagan nyo, ginagawa yung ngayon. Eto, binigyan ng pera para hazard pay, hindi lang sa public hospital, ngunit sa private hospital. Kung public hospital lang ang ginawa nyo, may kasalanan kayo. Dapat ang private hospital binigyan nyo sapagkat pag umatras yan, kakapos yan ng doktor na gagamot ng ating mga may sakit. Okay? Okay. Yes, sir. At saka Senator Gordon, meron akong nakita sa news na mayroong recommendations itong COA, no? Sa maraming issues, advertisement, lapses in the handling of petty cash, management of fund transfer, implementation of financial assistance program, payment of COVID allowance, marami, no? So, itong nakita ko dito na mga recommendations ng COA, hindi ba ito isang problema na mismo sa departamento ng DOH na parang makakulang sila sa tao o ano ba? Yun ang aalamin natin. Dahil lahat naman may COA report eh. Lahat yung may discrepancy. Pati ako doon, nasa subig ako. Pag hindi ko na ayos yung masyado yung pag-procure, hindi na paliwanag ng mga tao ko kung paano nagamit, magpapaliwanag kami sa COA. We have 30 to 60 days to explain that. Pag hindi namin na-explain, magre-recommend yan kasuhan kami sa ombudsman. Okay. So ito, hindi pa tapos ang investigation. Sila sabi ko, ngayon ba gusto niyo mag-investigate tayo? Di mababawasan na naman yung attention doon sa problema natin na nagsasabog-sabog hanggang sa Jensen, hanggang sa Cagayan de Oro, sa Davao, ang dami-dami nagkakasakit, di ba? Lalo na ngayon sa Cebu, marami rin. Sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, marami nagkakasakit. Kailangan nakapokus tayo sa Manila, marami nagkakasakit, puno ang mga ospital. Ayoko sabihin ng tao, imbestiga kayo ng imbestiga, tapos walang mangyayari, magtatagal pa kayo, mantalang kami ngayon, kailangan na namin ng tulong. So, ang kailangan natin imbestigahin muna, yung pinaka-priority. Ano yung priority? Dinasweldohan niyo ba yung mga nurse? Sapagkat kung hindi ko imbestigahin yan, at hindi natin bayaran yung mga nurse, baka kayo mag-walk out. Pag nag-walk out, kawawa ang tao. Kaya pwede ako mag-imbestiga dyan kagad. Di ba, Senator, right from the start, itong budget na ito is requested by the Department of Health before the budget deliberation, Senator, last year? Definitely, hindi naman kami magbibigay ng budget, hindi sila nag-request. Meron kami mga patulad dyan sa 1 million, hindi naman kasama sa budget dyan para pag napatay ang doktor. Meron na ipapasok namin yan. Pero yung budget, ipinapasok taon-taon ng mga department. At dapat meron silang system para magawa yan. Pero hindi pa rin perfect yan. Kung minsan hindi pa rin nila magagawa. Pag hindi nila nagawa, mananagot sila. Ngayon, kung kaya nilang panagutan within 30 days to 60 days, labas sila. Pero pag hindi nila mapanagutan, may kaso sila. Senator, hindi kaya sila magka-problema kasi in the coming months mag-deliberate na naman ang budget, Senator, no? Hindi kaya sila mahirapan na mag-justify in their new request of budget for 2022, considering that there are lapses and deficiency in the implementation of the Bayanihan Act on the part of DOH. Dalawa lang ang mangyayari dyan. Pangalawa, kung talagang kailangan yan, ibibigay yan. Pero kung hindi nyo nagagawa, dapat palitan kayo. So, that is intended for Secretary Duque, Senator.
Lahat na may kasalanan. Dahil hindi lang naman si Secretary Duque nagpapatakbo niyan. Marami siyang department head, marami siyang mga undersecretary, may mga under dyan. Pero primary responsibility has to go to the Secretary of Health. I see. So, Senator Gordon, isa pa sa mga issue dito sa bagay na pag-usapan na natin itong, at saka marami na itong panawagan na si Secretary Duque dapat mag-alis na o paalisin na. Kung sakasakali matuloy itong investigation ho ninyo, isa ba ito sa mga magiging recommendation ho ninyo na mas mabuti pa tanggalin na lang o re-resign na lang si Secretary Duque? I'm a very fair man. Kung nakakala ko may kasalanan siya, hindi niya na kaya, i-recommend natin. Pero kung ang lapses nga, sinasabi ko, mga discrepancies ay dahil yung mga tao, alam mo, ang gobyerno, pero dadakat sa isang kalagang tapasusan. Yung procurator, napakahirap. Kami, bidding, madalas. Tatlong bidding, nagkamali sa procedure, hindi bigyan ng tama, tatanggalin, hindi matutuloy yan, ubutin yan, mahuli na yan. Kumisan, ang bidding, huli na ng pera, huli notice of allotment o SARO, wala talaga mangyayari dyan. Depende talaga kung ano ang ito talaga. Dapat siya sabay lahat ang mga tao, TBN, hanggang sa COA, hanggang dyan sa implementation. Senator Kaya Gordon, unfair yan. Unfair yan kung mag-iimbestiga patapos yung COA, unfair. Pero yung kaya ko, imbestigahin. Ito lang, tatanong ko, halimbawa, nurse ka, ikaw ay nasa private nurse ka, ikaw ay nasa private hospital, tatanungin ka. Pero nakadaan ng pera para sa... Sabi ni Secretary Duque, pinalabas niya lang yung pera. Bakit hindi umabot sa inyo? Umabot ba sa inyo? Hindi po. Bakit? Hindi ko namin malaman. At sasabihin ni Secretary Duque, binigay ko na siya regional director, binigay ko na sa hospital, sa city office, dapat umabot doon sa private nurses, sa mga private nurse. So doon mo makikita kung saan ang lapse. Kung nagkamali yung regional director, nagkamali yung health, kung sila may kadalaman dyan, sila ang tatanga agad. At kailangan buksan ka agad yung gripo para umabot yung pera ka agad, para wala matao. Senator Gordon, antabayan namin within this week, no, yung proceedings ng investigation po ninyo sa Senate Blue Ribbon Committee po ninyo at tingnan natin kung ano ang probably mga reasons coming from the Department of Health, no? Senator Gordon, maraming salamat. We really appreciate your time shared para sa ating mga kababayan dito po sa Soc Sargent area. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan dito sa Soc Sargent area at sa Region 12, Senator? Anytime. Ang gusto ko lang paabot, binabantayan namin kayo. At lalo na kami sa Red Cross, binabantayan rin namin kayo. In fact, dapat nag-iisip kami maglagay ng molecular laboratory. Pangalawa, yung investigation, buong investigasyon ito. Pero inuuna ko, para maibsan yung problema ng mga frontliners, na natin kung umaabot talaga yung mga hazard pay, yung mga allowances sa mga present, para tuloy-tuloy ang trabaho. Tapos yan, kasagot yan agad, lilipat tayo sa kabuuan dahil masyadyo yung kabuot na yan. Pero gagawin natin yan. Yan gagawin ko pagka iwanag na COA na natakanda, hindi pa rin sila satisfied, saka natin sila uupakan, saka saka tayo comment kung gagawin doon sa mga tuwali sa TOH. Ikaw, ha? With that note, Senator Gordon, thank you very much at magandang umaga sa iyo. Anytime. Thank you very much. Okay. So, Brigada Bal? Okay, so mga tumigala ang atong pagpaghihinabi kang Blue Ribbon Chairman, Senator Rich Gordon. So, siguro mo balik ta, Kabrigada Carlo? Ato ni isgutan ato ni Brigadang Bal, no, sa atong pagbalik. Umanang sa pipila ka mga maynungdanon kayo. Welcome back sa atong programang Encuentro ka Brigada Bal. Brigada Carlo, mga kahigalaan, no? So, mato nadungog ninyo atong tubag ni
Senator Gordon. Yeah. Pero Kabrigada Carlo, akong lantaw din kini investigation maayo gid ni siya, no? Importante ni siya para matin-awan nato ang mga issues nga sa pagkakaroon tanaw nato lubog kay dili man nato ni maklaro kay dili man ta hands-on dito wa matagagunit sa kwarta unsa gay rason nganong kining kwarta nga 67 billion man gud ni unya karon ang kuwa do nanay report ang kuwa o kining sila ginatawag nga exit report, no? So na sila yung mga recommendations, na sila daghan kay nakita, no? Akong basahon ni Brigada Carlo, usa sa mga nakita din kining lapses in the handling of petty cash fund. Petty cash. O petty cash man unta na nganong magka-problema man sila sa pag-handle niya. Na sumunay nakita sa kuwa. And then kaning management of fund transfers. So kini pag-transfer sa mga Pag-download. kwarta, pag-download sa kwarta, no? No, lisod din ang kwarta i-download, no? From the Department of Health down nga to sa LGUs. Oh. Like that. O down nga to sa mga hospital sa Brigada Bal. Tapos kining implementation of financial assistance programs. Assistance guni. So mo ning nakita karon sa kuwa nga may nakita nga kulang nga gitrabaho sa kuwa. Mo to gipangutanan nako kini Senator Gordon. Baka ang problema dito yung mga tao nila, no? And then another thing, payment of COVID-19 allowances. Kini mga importante biya kini mga allowances. Mao biya ni makahatag og kanang moral sa mga trabahante, sa mga doktor, sa mga nurses. Na kung wala na sila mga allowances, wa po na sila gana mo trabaho. Parehara po na nato ba nga ug kulang nga atong allowance, murag di po ganahan mo bangon sayos buntag. Na ingana po ang atong mga frontliners. So nakita ni karon sa kuwa. Then unauthorized grant of meal allowance. Samot na ni. Tiyaw ni mo nang Unauthorized, ha? sa to pa, na-authorize na sila gi-release ng mga pagkaon o budget sa pagkaon nga dili authorize. Sa to pa, murag naagay something fishy din mga kabrigada. And then, failure to prepare required documentation for COVID-19 related donations. Daghan kayo. Brigada Bal, tungod sa mong isyu, doon na karoy mga panawagan, no? Nga panaugo na si Secretary Duque gikan sa iyang pwesto Brigada Bal. Nakaroon sa atong linya, ato makauban si Bayan mo na party list representative Carlos Isagani Sarate. Congressman, magandang umaga po sa iyo. Maing buntag, Brigada Balog, Brigada Carlo, maing buntag po sa atong mga kaigsuunan din na o mga kababayan nato din na sa Soxarjan region. Good morning. Good morning, Congressman. Akong kauban karon si Bal, no? Good morning. Init kayo ang isyu karon na isgutanan na Congressman bahin ining exit report gikan sa kuwa, no? Dako kay nga kwarta wala pa din nila na nagasto, Congressman. Ang panawagan karon sa bahin muna is pakanaugon o buhawa sa pwesto si Secretary Duque, Congressman. Well, nagkuan na maguni Brigada Balog, Carlo, no? Nagtapunog na ba, nagpatong-patong na ni sala ni Secretary Duque. Sukad pa, in fact, before pa sa COVID-19 nahitabo, no? Pero nisamot yun ni ining pandemya sa COVID-19. Mahinumduman yun na ako ni Brigada Carlo Bal, no? Last year, March 10, no? Kung di ko masayop, na ami hearing sa House of Representatives tungod ni ining COVID lagi, no? Na at that time wa pa isa ka gatos ang namatay, no? Wa pa niabot og libo ang na-infect with COVID-19. Ipang ako mismo nang utana ani kang Secretary Duque nganong ulihin naman ang pagdeklara niya og health emergency, no? Nga sa ubang mga nasod nagkuan na nag-border ano na sila, gi-close na ilang border. Kunya sa Pilipinas, January 30 o 31 ba to, natala na ang unang namatay tungod sa COVID, no? Pero anang mga panahona kung mahinumduman ninyo, ang ilang reaksyon mawala ra man ang COVID pag summer, no? Dili na to kinahanglan is close ang atuang borders, especially sa mga turista nga mga Chino kay basig maapektuhan kuno ang atong diplomatic relations, no? So by the time nga nagdeklara sila og national health emergency, ni kailap na ang kining
COVID-19. Kunya ang palusot lang aning ni Roque kay ang pagdeklara ko noong pandemya Carlo Ugbal, WHO kuno ang mo deklara niya na World Health Organization. But I pointed out to him na kita mismo na atay balaod, no, na ang sekretaryo sa health pwede na mo deklara og kining health emergency basta nakita nato, no, nga naanay problema nga nagakailab sa ato ang nasod. So mo nang first, no, nga nakita nato nga grabe gini ka incompetent si Duque kay ang background tungod ani nasa negosyo no. Ikaduha, as early as March 10 katong na hearing ako na po nga gi-rekomenda kay Duque as per suggestions also of some experts, no, medical experts, nga maghimo na sila og kining rundown testing, no, kining gitawag nilang sentinel testing sa mga areas nga nakita nga na COVID kunya or vulnerable nga mga sektor, no, sama sa mga senior citizens ug katong mga vulnerable unsan tubag ni Duque dili kinahanglan, no, dili kinahanglan. So here we are now, fast forward August of 2021, kinaingon sa gobyerno ang number one nato nga problema COVID-19 pandemic, no. In fact, no, nanawagan sila sa Kongreso nga magpasa og bayanihan 1, bayanihan 2 kay kinahanglan og dugang pondo para sa COVID-19 interventions. Kunya karon mahigmatan na lang ta, no, nga bilyon-bilyon nga pondo wala nila giayo o gasto, no, para sa COVID-19 interventions. Kunya karon katong giingon nila nga efficient no ang pag-manage sila sa COVID-19, no, kuan kayo glowing numbers, no. Karong agahapon lang na ang napilang na record nga infection more than 14,000, almost 15,000, the highest in several months, no. With more than 30,000 wala akong yes, no, na-breach na nato ang 30,000. Yes, na-breach na nato ang 30,000, no. So kung isulod nimo ng 30,000 sa unsa ni kining sa Coliseum, no, Araneta Coliseum. Mao na ang population nga nangamatay, no, ang tibuok masulod din na sa Araneta Coliseum ang nangamatay na, no, in the past more than a year. So mo ni Kabrigado Carlo Ugbal, dili na lang ni inefficiency, incompetence, criminal negligence na kini, no. Ug mo na ang rason namo nganong dapat kini si Secretary Duque mahawa na gibinha, no, og dili na siya magpabilin din na og ihatag ta na sa adunay katakos, no, nga makamanage ni atong ginatubang nga problema karon. Usa sa mga dako nga problema karon na Secretary Duque kining wa nila matarong paggasto ang 67 billion labi na kay nining fight nato sa COVID, Congressman Zarate, niatay mga frontliners in town nga grabe kay kayo tamas ginawa mga doctors nato, mga nurses nato, uban pa nato nga frontliners nga lugar wa gani matagay sa ilang mga hazard pay o mga allowances and in fact na ay dakong kwarta di ay pero wa mahatag ngadto nila. Sakto ka na, no. Mo nang hipokrito kining administration nga nagtawgo ng ato mga frontliners nga mga bayani apan wala nila ginatagaan sa sakto nga mga himan, no, sa sakto nga mga suporta, no. Can you imagine 24 billion ang wala pa nila na obligate. Kunya katong pondo nga dapat na na-release, no, para sa special allowance sa ato ang mga frontliners, hangtod karon wala pa nila pud na hatag ang kinatibukan niya na. So dili na lang ta kanang maluya ba sa ilang ginahimo. Kinahanglan masuko na gyud ta niini, no, kay kung paminawon nimo na sila mag-report kanang mga every late night Monday nga report ni Duterte sa nasod, no, ngano po nga gabi mo na sila mag-report nga nangatulog na ang mga tao. Kung paminawon nimo na glowing kaayo, maayo kaayo ang pagpadagan nila sa problema nato, no. Pero karon
nakita nato kung unsa ka inefficient, unsa ka palpak, no, unya ang mga pondo karon ang ingon nila wala man daw nag-ingon ng COA nga naadto na sa korupsyon. Mahimong tinuod kay nagpadayon pa man ang investigasyon ana sa Commission on Audit, but naanay mga red flags, no, nga wala gigamit pagtarong kining dako kay nga pondo, 67 billion kini. Dili lang ni siya mamiso or nilibo or minilyon, 67 billion. Unya sa matag karon og unya, halimbawa na sila ang ilang magong solusyon kanunay pag taas na ang kaso, ECQ, no? Unya kay tungod ang ECQ, manginahanglan man ginaog ayuda kay manawag mag-ayuda ang katawhan kay unsaon nimo pagkaon din na og nara kasi mong balay. Ang ilang ginahimo ron para malikayan ng ayuda, ideklara lang na ang mga lugar nga nagtaas ang kaso nga ECQ modified or GCQ with heightened restrictions. Pero mao gihapon, no, ang mga katawhan dili na libre nga makagawas o makapanginabuhian. Apan wala gitutukan katong una nga mga interventions, no, ang ilang gipahambog for example nga vaccination rollout. Sa kanunay, ang ginabasol ang katawhan, dili ko na magpabakuna ang mga katawhan na ako na hesitation. Pero ang kamatuuran, nagapila na ang katawhan din, nilabid din sa National Capital Region, no? Bisag ulan, nagpila kay magpabakuna. Ang problema, walay bakuna, kulang ang bakuna. Dinha sa mga rehiyon, no? Dili patas ang pagpabadala og mga bakuna sa mga rehiyon, no? Daghan gusto magpabakuna pero kulang ang bakuna. Kaya ang nag-aabot nga bakuna karon, kadaghanan donation. Donation, no? right. Kung naamay, yes, gikan sa nagdagpo mga nasod o sa World Health Organization kanang sa ilang COVAX facility, no? Kung naamay ni abot nga pinalit nilang mga bakuna kana naggikan sa China, no, kay mao man ang ilang gitagaan og pabor ang China. Pero kulang lang gihapon ang bakuna, no? So asa naman nagpadulong katong bilyon-bilyon nga giutang nila para sa bakuna? Kay sa kamatuuran mo nang isa sa atong gi-criticize last year katong nagdebate ni sa budget nganong ang ilang gi-allocate para sa vaccination rollout 12.5 billion lamang. Dinumdumin niya ni 12.5 billion. Kami sa Bayan Munag sa Makabayan Black gusto unta namo ang ubang mga pondo i-realign padak-an pa ang 12.5 billion. Kaysa dihang amo ning gi-examine ang available lang dayon nga funds pangpalit og bakuna 2.5 billion. No? Ang 10 billion sa 12.5 billion utangon pa na siya. Nakabutang na siya dito sa unprogram funds, no? Subot wala pa yung pondo, utangon pa. Pero daghang mga pondo nga pwede na untang i-realign kay na ay available na funds, dili nila gusto hilabtan, no? So mao ning atong sitwasyon karon. Nagsaligta sa mga bakuna nga donated kay ang palito nato nga mga bakuna tungod pud sa grabe nga kaso sa tibuok kalibutan ron, bisag na pa kay kwarta mo palit, walay available nga mapalit ka kay naka-reserve na sa ubang mga nasod, no? At samtang ni atong yes. Congressman Zarate, mukat ko gamay ana, no? Kining allowances ngadto sa atong mga frontliners, apil ba ani nga matagaan og hazard pay kadto mga doctors o nurses nga naa sa mga private hospitals? Well, dito sa kung minugdaman ako sa Bayanihan 2, no? Gagipasan namo, apil sila for as long as nag-serve sila sa kanang direkta, no, nga ang ilahang duties are related dito sa COVID-19. Correct. So kung mahinugduman ako, mao na ang provision dito sa COVID-19 sa Bayanihan 2, no, nga dapat sila pod, no, kay tungod kay overwhelmed na ang atong public healthcare system, no, inyang uban gidala na dito sa mga privado, no, dapat makadawat pud sila og atong allowance, no. So mo na ako ang ma-recall din na mao gani na ron na ay kung mahinumduman ninyo dinhi sa Metro Manila, no, nag-threaten ang mga healthcare workers din, especially mga nurses nga mag-mass resignation na lang sila kung dili matubag kini ilaha pong panginahanglan kay medical lockout, Congressman Zarate, medical lockout and then mass resignation. Di na tiyaw-tiyaw nga hulga, no?
Yes, oh yes. Kay I can understand dong anong niabot sa ingon anak nga punto ang desisyon sa mga healthcare workers kay overwhelmed na gid sila gipang apoy na gid kay sila no sunod sila ka oras ng ilang mag-duty din ha unya ingon ani man lamang walay taktong suporta gikan sa panggamhanan no unya makahibalo karon daghan magaing pondo nga available nga wala nila gigamit no so Okay yung tato na congressman kung pananglitan na wa sila nadawat kung wa gyoy pondo, that is quite acceptable, pero naay pondo na wa pa sila nadawat murag di na lalim dawaton sa atong mga frontline workers. Sakto din na siya mo nagingon nato criminal negligence ni gid kini no kay kung kini nga pondo nagamit ng unta ni no maproteksyonan nato ang atong mga healthcare workers o unta wala na ni abot sa ingon anak kadaghan ang nangamatay nato nga makaisuunan no 30,000 in fact karon sige sila ingon ang problema gid namo kay wala tigimig pang hire wala man gyud mo apply good kinsa may goy ganahan mo apply ni anak nga mga nurses nato or mga healthcare workers nga dili po ka i-hire as permanente no kontraktual lang ka unya kung ma-hire man kanila dili po ka tagaan og isakto nga suporta so kinsa may mo sugot ni ana no of course ingon sa uban suicide man ang ilang gusto no pero bisag gustohon pa man sa atong mga healthcare workers no marag di gyud ka maka-encourage na mag-apply sila kung ingon ana ang attitude nato na dunay pondo wala nato ginagamit og tarong no marag ginasugba nato sila dinha sa ilahang sigurado nga kamatayon no kay sila man ang naa dinha sa frontline no dili man susama ni ining mga armchair mga generals no na naalang dinha sila bugnaw nila nga opisina ug mag-report lang og mga glowing reports nga layo sa kamatuoran dinha sa ground. Congressman Zarate sir, si Val no. Naalang ko curious lang ko aning imong gi-mention bitaw ka kining gihimo sa gobyerno nato ron mamalit na budget sa bakuna tapos daghan pud ay karon ang kanang donated no. Nabatay datos ana sir sa inyong grupo o sa inyong pagpanaliksik kung pila ka porsyento kung ikumpara nato tong gipalit o kining gi-donate. Yes, no, wala sa ako ang gigunitan karon but last week na mag-briefing nga gihimo ang IATF ug ang DOH sa amo no. Mao gina ang gawas dito ang kadaghanan sa bakuna nga nangabot ato aron gikan gyud sa donation no, especially from the COVAX facility ng World Health Organization no. Ug kining donation gikan sa dagkong nasod sama sa Amerika kay Europa ug in fact Japan no. So ang atong ginapangita dito og hantod karon nangayo manggod ko og detailed report ni ana no, specific nga report gikan kay Secretary Galvez hantod karon wa pa man nato nadawat no. Dito sa ilang gingon nga gipamalit nila pilay na nang abot o pilay na na-administer ni ani ug asa nga mga rehiyon no. When that report comes I will share that to you Brigada Balong Carlo no. Sir, kay thank you for that. dinhi nato makita no na ang kining vaccination rollout nato while wala nato ginaingon ako wala ko nagtuo nga mao ni ang magic bullet no mao ni ang solusyon dili ni siya lang ang mao ni ang solusyon kay in fact ang isa pud nato nga ginatulak hangtod karon na kinahanglan papaspason pa taason pa nato ang testing capacity nato no. In February of this year during sa ilahang briefing pod sa amo ang committee no sa Committee on Health ang ingon nila paabton daw nila og at least 93,000 testing a day no para gyud masuhid nato kin asa ni mga naay COVID but in our briefing niadtong niaging semana lang ang ila pa lang naabot at that time is 50,000 no testing a day no. Unya dito sa contact tracing in February ingon ni General Mayor Magalong sa Baguio kay siya man ang contact tracing char ang ilahang ideal na contact tracing unta for every one person infected kung urban area na siya urban area sama sa Jensen no or sa Davao or sa Manila dapat ang matrace nimo is 37 individuals no. Pero nasayod ba mo Bal o Carlo pila lay na trace nila for every infected person in February niya this year 1:3 lang 1:3 1:3
Oo, Ako, kayo, isa-usa tulura ka tao ang ilang na-trace. Oo. So layo kayo dito sa 37. So unsay nahitabo ni niadtong 34 nga wala nila na trace. Aha. So posible mao na pud to ang nagpakatag og kining COVID, no? COVID. Ug kini gidron niadtong last week na briefing nila gipangutana na sab nako si Mayor Magalong unsa nay update sa contact tracing kay importante man gyud ni ang iyang tubag. Amo nang gi-adjust ang protocol, instead inay nga 1:37, 1:15 na lang, no? Okay. Nako sa okay kay 1:15 naman lang, pila naman ang inyong naabot? Ang iyang tubag 1:7, no? So bisan gipaubos na nila into 15, wala gyapon nila naabot ka ng 1:15, no? Ang nangutana ko nga no, ang iyang tubag wala ni pondo, wala na kwarta na ipambayad sa mga contact tracers, no? So morning Val o Carlo. Sir, Yes, sa bagay, kiningingon ni mo, conscious kay katong gingon ni mo ganiha nga, nagpunsisok na, o kung buti pasabot, ang sala ni Secretary Duque, nagpatong-patong na. Tapok na. Pati na nakuang bukid na. So, karon Congressman Zarate, diretson ta ka, kaya atong oras medyo limitado ta. Unsa gyud mo kaseryoso sa inyong panawagan? Dili lang ba takutob anis panawagan? Kaya unang-una, ang oras, hapit na, pila na lang ka bulan ang nabili, no? Mahuman na ang termino ni Presidente. Onya, si Secretary Duque, automatic ba na kay puterminos man. So, tungod ang problema karon nga, dili lang problema ni Duque, kundi ang problema sa katawhan nga naiguan ning COVID. Now, unsa bay ang mga tao karon nagahulat kung unsa gini nga engkwentro ba? Nabay padulungan ni? Mo resign ba ni? Maka-resign ba ni? Matanggal ba ni si Duque, sir? Well, seryoso ang among panawagan kung dili man siya mo resign o dili sa tangtangon, that reflects the kind of governance, no, panggamhanan nga naa karon dinhi, no, sa ilalom sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kay dugay naman nga naay panawagan na tangtangon gyud na niya si Duque. Ang mga senador nagpagawas pag resolusyon ni ana, pero grabe gyud, no, ambot unsang klase nga papilit ang gigamit ni Duque na di man gyud siya matangtang, no, BFF man gyud sila ni Duterte. So kada ang katawhan na gyud mismo ang maghusgan ni ana. Pasagdan pa ba nato ang iunaning klase nga panggamhanan, no? Nga nakita na nato tigilan sila ingon nga maayo ang pagpadagan kuno nila, pero kada adlaw makitaan man nato, no, nga nagataas ang numero sa mga infected with COVID, nanay daghang mga variants. In fact, tung niaging briefing namo, dinha pa lang sila ni hilihok na inay nga kining testing sa Delta variant himuon lang din sa Manila, dapat na ana pud dinha sa Visayas ug sa Mindanao, no? Ug ato silang gidusok nga punduhan kana, no? Kay naamaday sila daghang kwarta. So kung tan-aw nato ang nahimong gawi ni Presidente Duterte ning labay nga mga panahon nga nanawagan na tangtangon si Duque, apparently dili gid niya na tangtangon, no, for a million and one reasons probably. So that reflect, no, again mo na ang klase sa panggamhanan og kining COVID di man ni mahuman og June 30, 2022, no. So kinahanglan jud nga mupili ta og ang mosunod nga administrasyon mupili gid ta og mga katawhan mga leader nga tinun-anay gyud nga ang panglangkaw para sa kayuhan sa atong katawhan ug dili lang para sa ilahang sariling interes sa ilahang mga negosyo nga bisan sa panahon sa pandemya gusto silang mukita og limpak-limpak na ginansa, no, at the back of our people who are suffering. Final question ako, Congressman Zarate. Karong Wednesday, adunay paigayon nga Senate Blue Ribbon Committee, no? Aron pagsuta og sa tabo nining maong deficiency sa DOH na pundo. At the same time, coming naman pod ang budget deliberation for the year 2022. Dili ba pwede, Senator, Congressman, nga kining pagpaminaw sa mga tubag nila ni Duque adto na lang ni dito sa budget deliberation para dito na lang tinahon karon murag duna patay dagan nga mga issues nga angay tagaan og pagtagad. What do you think, Congressman Zarate? Sa tanaw na po, hinanali, no, nga dapat imbestigahan na dahil. In fact, ang budget deliberation tungod sa kadaghan nga mga komite o kadaghan nga mga ahensya nga among atubangon ni ana. Maglisod dito focus sa usa lang ka ahensya, labi na ang DOH, no? Okay. Kunya, limitado ang debate karon sa budget kay kinahanglan ipasa na daw ni by September 30. Kunya sa August 25 pa lang nila i-submit ang budget, no? Incidentally, in fact, ugma, no, mauna pa gani ang House of Representatives
kay si Speaker Velasco nagpatawag og briefing ugma sa Commission on Audit, no? Tungod din yung findings nila sa DOH ug matubang po dito ang mga opisyal sa DOH sa AMUA, no? So ugma pa lang sugdan na namo og kining usisa kining nahitabo niining COA findings, no? Ug dinhi dapat mangutana na gyud kita og mga hard questions, and we will not tolerate kaning mga palusot na kung magitan din sa Department of Health, especially kang Secretary Duque nung sama sa akong gingon matag minuto, matag oras, matag adlaw nga ingon ani ang klase sa pagpadagan ang salang din no? Kinabuhi sa atong mga frontliners o kinabuhi sa ato ang mga katawang Pilipino. With that note, Congressman Carlos Zarate, daghang kay salamat. We deeply appreciate your time. Inyong gihatag ka namo diri sa Brigada News TV, no? Sa Brigada News TV sa General Santos City, Congressman. Dahil salamat ug may buntag kanimo, Congressman. Daghang salamat po, Brigada Bal, Brigada Carlo. Daghang salamat sa atong mga kaigsuonan din sa atong mga kababayan din sa Jansan o sa Tibok Region sa Stock Sergeant. Stay safe o mabuhay tayong tanan. Okay, daghang salamat Congressman Zarate. Brigada Carlo Pastilan. Medyo tanaw nako sa gingon ni kalami isgutan ng Brigada Kalami. Actually running issues ni. Right. So ugma wa ta kabalo og ato na punisgutan wa mga development ani, no? So mubalik ta mga higala kadiyot lang kay pagbalik na to lahi na sab nga isyu ang atong isgutan. Mubalik ang Encuentro. Umaga pa lang, excited na si Luna. It's Yummy Vit time. Yummy Vit Multivitamin Syrup. Mayroon itong taurine, pampatalas ng isipan, lysine, pampagana ng kain, at chlorella growth factor, pampatangkad. Vitamin A at B complex, pampalakas ng resistensya at pampasigla. Batang ganado at protektado, batang lamang. Deep thoughts? Stress? Bright light? Eating unhealthy foods? Baka insomnia na yan. Bago matulog, uminom ng tubig at patakan ng nigari. Sagana ang nigari sa mineral tulad ng calcium at bromide na nakakatulong para sa maayos na pagtulog. At kapag maayos ang pagtulog, masarap ang gising. Nigari, patak mineral. Dati walang ganang kumain ang aking mga anak. Halos lahat ng vitamins na painom na namin, wala pa rin silang gana. Kaya nung narinig namin yung tungkol sa Yummy Vit, nag-try kami.
1 week na araw-araw silang umiinom, napansin namin na malakas na silang kumain. Kasi palaging sold out sa pharmacy. Kaya pag meron silang stock, bumibili kami ng maramihan para hindi kami maubusan. Ngayon, malulusog na yung mga anak ko. Isang 11 years old at isang 7 years old. Thank you, Yummy Vit! Kabrigada, balik na din sa itong tulumanon inkwentro. Ani sa itong ikaduang isyo, may tungod kini mga higala, wala pagyod mahuman ang isyong may kalabutan sa gikaingong kalit nga pagdeklara sa tanang mga chairmanship sa konseyo nga bakante. Kini human nga may bahid kunong politika. O gani, ni ay usa ka baguhay pa lamang gipagawas nga open letter nga gipost ni kagawad attorney Jing Gacal kabahin sa iyang mga kaubanan sa konseho. Now, unsa magyud kini? May sabutahi magyud kini ka Brigada Carlo. Right, kaning open letter ato ning na kita kagapong adlaw Brigada Bal, no? And kaning open letter open para nila ni Konsyal Nunez, Konsyal Yumang, Kagawad Kasaboyna, Kagawad Tan, Kagawad Blando, Kagawad Kungson, Kagawad Big Dinopol, Kagawad Dindam o Kagawad Kawayan Brigada Bal. So, kining atong nakita karon nga open letter, no? O gani tingali unya tiyon-tiyon makahinabi nato si Kagawad Yumang, no? Usa man siya si padadaan ni kung unsa ni basahon ba nato ni? Murag manifestation ni sa iyang kasubo Brigadang Bal, no? Na wa siya matagay kay gayunan nga makaparticipate sa virtual session neto nakalabay nga simana sa sagunyang panglungsod Brigada Bal, no? Siguro kanang isyu nga pagbakante murag okay na. Kay sila mang tanan. Katong paglahugay. Paglahugay, no? Pero ang punto nga si Kagawad Jing Gacal official leave, no? Official leave. Official leave siya netong US. And then sa pagkakaron human nga gilahugay nila gusto si Kagawad Jing Gacal matud paning letter ha, kin open letter nga mo appeal siya pinaagi sa Zoom o kining online, no? Virtual. No? Pero nagkasinabot ang tanang mga kagawad nga dili nila paapilon si Kagawad Jing Gacal. Yeah, atol sa regular na sesyon, no? Ilang gilang tugian dito Brigada Bal. Sa katarungan nga si Kagawad Gacal naa sa Estados Unidos, no? Og dunay gisite nga ruling pinasikat sa open letter ni Kagawad Gacal nga nag-cite og ruling sa Supreme Court na niadto 1949 pa nga kung diin hindi is sinama ng Korte Suprema sa paggabilang ng quorum yung isang senator na nasa USA. Mo ni ang unod tipikong kabayan sa iyahang open letter Brigada Bal. Okay, kabrigada, mga Brigada Carlo, aniya na karon sa linya si Kagawad Yumang, no? So ato siyang istoryahon karon kung unsa gyud ang sulod sa ilang kasing-kasing adong nahitabo ni kay sa punto ni Kagawad Jing Gacal murag politika siya. Kagawad Yumang, maing buntag, welcome diri sa Encuentro. Magandang umaga po sa inyo, kuya, sa lahat ng nakikinig ng brigada. Sige. Kagawad Yumang, no? Nabasa na mo ang open letter nga gipadala, gipost ni Kagawad Jing Gacal. And then sa issue nga medyo gitanggal ninyo siya sa iyahang chairmanship and gusto na mo mahibaw-an kung unsa gyud ang rason ani para sa atong mga kaigsuonan sa mga katawhan diri sa General Santos, sir. Hindi po natin yung kanyang rason na tinanggal siya sa pag-chairperson sa Family and Finance. Sinabi ko naman po, in fact, meron tayong internal rules. Kung sa lahat ng mga chairmanship, lang lamang ng isang taon. Every year ay
period po ng chairmanship is only for 1 year. So, noong June 30, 2020, ay lumipas na yung termino namin. Kaya nag-file din ako ng maraming taon. Dinideklara ang chairmanship na bakante ayon sa internal rules. On the time ng August ngayon, hindi po na-aprobahan yung practice na pag-agrihan po ng body. Bilang isang collegiate body, napag-agrihan po namin ng hold over capacity naman ang lahat ng mga chairmanship ng 30 days from the approval. So, lumipas naman po ng isang taon, June 2021, another year po yan siya. Lumampas na po ang 1-year period ng terminal chairmanship. Kailangan po na sundin namin ang internal rules. Kailangan po mag-deklara naman ng bakante by operation of our internal rules at mag-election ng mga chairmanship ng regular chairmanship po sa regular standing committee. Yan po ang kadahilanan. Hindi po sa puso galing na Atty. Nido membro ng concern. Hindi. Ang internal rules na aming na-discuss at aming na-approve ang nagsasabi ang termino ng bawat chairmanship isang taon lamang po. Tama ba yung narinig ko, Kagawad Yumang, na supposedly June 20 ang katong schedule ninyo na maabot mo 1 year, no? And then so every year po, ibig sabihin sa aming termino na 3 taon, every year po ay may dapat na election ang aming chairmanship. Aha, kaya parang nadungog na mo ang sentimento ni Kagawad Jing Gacal nga medyo bakit ang timing ganun wala nahimo atong June nganong karon pa nahimo by August na. Okay. Yung nakaraang taon po, nag-hold over capacity tayo ng 30 days. So, lumampas na nga po yun siya. Tumahimik. So, ibig sabihin, any time of the day, any time of the year on, pwede mo isa sa amin ng mag-asabi ng mag-declare ng dekat. Bilang committee on laws po, person po ako, nakita ko po talaga at napansin ko, as compared to the Vice Mayor, na kailangan mag-election tayo. Okay. Sir, ang usa sa complaint ni Kagawad Jing Gacal nga katong gusto siya mo appeal gyud sa online, no? Kay gusto rin siya mag on leave siya pero gusto siya mo balik sa iyang trabaho as kagawad. Pero mo appeal siya online. Unsa gi rason ninyo nganong nagkasabot man mo maturity nga dili ninyo sa paapilon? Okay, author ng virtual video conferencing. At kung mag-virtual video conferencing kayo, ako siya o any member, yung kanyang virtual attendance ay included po. Pasok po sa determination forum. Kung tanungin po naman ako kung ano yung balik pa ang virtual conferencing, balik po yun siya dahil na-approve po ng ng konsero ng ministry. Ngayon, itong pagpasok, itong problema na ngayon, meron po tayong decision dyan sa Supreme Court na kung ang elected public official ay outside sa Pilipinas po, hindi po siya counted sa quorum. Ibig sabihin po ay absent po siya. Si Honorable Jen po ay nasa labas ng Pilipinas. Hindi po natin implement ang batas ang coercive jurisdiction over the person of Honorable Jen kasi nasa labas siya ng Pilipinas. Sa decision po ng mga Avelino versus Cuente, yung isang senador po ay nasa Amerika. Sinabi ng Supreme Court dahil ang senador ay nasa Amerika, hindi po dapat siya ipasok sa pag-determina ng forum dahil absent po siya. Yung kaso naman po ni Pablo Cuneta sa Pasay City, pumunta po ng Japan si Pablo Cuneta, mayor po siya. Official, sabi ng Supreme Court, since wala siya sa Pilipinas, nasa labas siya ng Pilipinas, ay hindi po siya dapat, hindi po siya talaga, absent po siya. So kapag ang tao, kapag public officials ay nasa labas ng Pilipinas, ibig sabihin, absent po siya. Ngayon, sa
sa kapilihan ko ni Hong Dodgen, hindi ko alam kung anong araw siya nag-umpisa ng kanyang leave. May posisyon, nag-data siya in between August 25 hanggang 23. Personal leave po yun. So whatever would be his reason, sa kanya yun. Hindi ko siya klaw yun. At mas nalabas po siya ng Pilipinas. Ibig sabihin po, his virtual attendance cannot be counted in the determination and therefore action siya kasi sa decision ng Supreme Court. Kagawad Yumang, may buntag, no? Si Brigada Carlo. Yeah. Matod sa open letter nga gipagawas ni Kagawad Gakal, matod pa niya din and I would like to quote, no? Ginamit yung legal argument ang lumang desisyon ng Supreme Court noong 1949 na kung saan hindi isinama ng Korte Suprema sa pagbilang ng quorum yung isang senator na nasa sa US. Now, sabi pa niya na hindi po applicable ang desisyon sa kasong iyon kasi ibang circumstance sa sitwasyon ko. Una, nangyari ang kaso noong 1949. Wala pang teknolohiya na pwede na mag-teleconferencing or video conferencing o online sa pag-attend ng sesyon o anumang meeting. Kahit nga siguro, long distance call sa telepono ay hindi pa basta-basta magawa. Wala namang cellphone noon. And then, mo fast forward ko, Kagawad, matod pa niya din meron po tayong ordinance which allows attendance in two manners. One is physical presence and second is virtual presence o online. At hindi po sinabi sa ordinance na kung online, dapat nasa Pilipinas ang konsihal. Kahit sinong abogado o estudyante sa law school, alam na pag hindi gumawa ng distinction ang batas, hindi tayo dapat gumawa ng distinction. When the law does not distinguish, we must not distinguish. At lastly, ikaw daw po, mo'y nagbuhat aning ordinance o sa imong ikasulti ani, Kagawad Yumang, sir. Okay. Yung una po, na yung pangyayari noong 1949 ay hindi dapat magkaiba sa sitwasyon ngayon dahil may technology tayo. Pwede tayo mag-virtual teleconferencing. Okay, sagutin po natin yan. Una po, itong kaso na ito, 4 na kaso, isa landmark case. Ang decision po ng Supreme Court niyan ay yung determination whether the public official is outside of the Philippines. Yun po ang determination whether or not elected public official who is outside of the Philippines can be included in the termination of quorum. That's the case, that's the issue. Kung sagot niya, hindi daw po, excluded daw po. Ngayon, pangalawa, ang tanong niya ay sino ang itong virtual teleconferencing ay ordinansa. I have to rectify that. Hindi po yan sa ordinansa. Amendment po yan sa aming internal resolution. Because this is only a resolution of not an ordinance. But notwithstanding, as I said a while ago, the virtual teleconferencing is valid. Why? Because that was approved by the Council. It is Sangguniang Panglungsod. After its implementation, we have to refer to the old case. Old case nga siya, but it's a landmark case. So if you believe that the decision of the present council is excluding him because he was outside of the Philippines, that's the best case na pwede natin idala sa Supreme Court. Nang sa gayon, ma-determine ka. Pangatlo, sabi niya sa atin na since walang distinction na binigay sa ilang resolution po natin, whether a virtual attendance within and outside can be considered as attendance in the duration forum, totoo po yan. Silent po dyan ang resolution po. Kaya nga meron tayong proposal na bago na naman yung sigurado. Since
pretty silent in his side. Sabi niya, dapat kahit nasa Amerika siya o nasa ibang lugar siya, kapag nag-record at instant siya, pwede na. I have to remind him also that attendance in the regular session is not only the function of the City Council. Marami po pong function ng City Council. But I go back to my argument. The Supreme Court does not distinguish whether he is in personal leave or officially, as long as the elected public official is outside of the Philippines, his attendance in virtual cannot be considered in determination of Congress. So, bawal yun, Kagawad Yumang. Tingnan natin pang senaryo. Ilagay natin ang facts. August 4 or 5, nag-file po ng leave si Honorable Jeng way before August, before siya nag-fly. But his personal leave is only covered from August 4 to August 23. That is his arrival. So ilang days po yan siya? 19 days. That is personal leave. Under our rules and under our law, kapag need personal leave, the automatic action ka. Whether you are elected or appointed official. Now, he said that he is now withdrawing his leave of absence. Kaya nga nung nakaraan regular session, sinasabi niya, he is now withdrawing his leave. That was August 13. Tanong ko sa kanya, what would be the effect now on August 13? August 13 to 23. Awol siya. Tama po ba ako? Kaya nga po, lahat ng public elected officials at appointed officials, if you're going outside of the Philippines, you have to file a leave before the department. Sa amin po, mga elected officials sa DILG po, hindi po kami ng approval. Wala ang approval ng DILG, hindi po kami makalalabas ng Pilipinas. Kaya na-approve yung kanyang leave, ibig sabihin personal leave na. So at the time na nag-committee tayo, he was on leave. August 13, he withdraw. Meron pong jurisprudence na pag nag-withdraw ka, sa leave mo, you are immediately reinstated. Question. This withdrawal was made outside of the Philippines through virtual. Can that be possible? That is a legal question. Second, what will be the effect on the 14th up to 23? Is he considered a wound? He will be charged with criminal liability, administrative liability. Okay. Kagawad Yumang, tomorrow, naghangyo siya na mo attend gyapon sa session via virtual conferencing. Mao na unod sa iyang open letter, no, nya nag-ingon siya, I would like to humbly ask your honors if needed, I kneel before all of you to respect my right to fulfill my duty to the people of Jensan. So buti pasabot nga gusto siyang mo-appeal sa session tomorrow, Kagawad Yumang. Unsay imong take ani? I already explained my point, no? And let me make a point. No, he's not been deprived to represent. Hindi naman siya binideprived to represent ng mga tao. His decision to be outside of the Philippines carries with it the consequence of that. Okay. Yun ang punto ko, ano yung gusto niya. Sa akin po, tomorrow, i-raise up niya. I respect that. He's a member of the council. He can speak. And I respect that views. So in short, tomorrow, most likely, dili gyapon siya maka-officially appeal sa inyong regular session via virtual. I have to rectify that also. I am just one the council. The sabi ng panungsod must actually dictate. So whatever would be the decision of the body, it is done. So tomorrow pa ang hindi madidiscuss. If he will persist in this view.
Okay. Akong final question, Kagawad Yumang, no? Gikan gyud sa imuhang baba, gikan gyud sa imuhang pagpamulong, kadtong pag-reorganize sa mga chairmanship, wala to'y politika, and at the same time, kadtong pag-uyon sa sagunyang panglungsod nga di siya ipaapil, why labot ang politika ana? Wala po. In my position, we have the internal rules. We thoroughly debated in that. We thoroughly discussed on that, and we have approved. The internal rules governs the conduct of the proceeding of the Sangguniang Pangasiwa as a collegiate body. It also governs the elections of the chairmanship of the regular committees, the term of the each chairmanship. So, lahat po dyan ay nakalagay, diniscuss at inupudahan namin. Brigada Val? Okay, katapusang question na lang, Kagawad Yumang nako, no? Ang mahitungod ni sa iyang chairmanship, ang iyamang kong open letter diri nagingon, medyo murag na ako no mo'y kahadlok nga nganong giilisan niyo siya, and then dili siya maka-appeal sa session kay namoy gi-aprobahan. I think SB 3. Alam mo, Yes, sir. alam mo kuya, for the entire election, for the entire term of Attorney Gibon, mula day one pa, nakarangan Leading Council after present, we agree on certain points with the Honorable Jen Gapal. And we also disagree on certain points. Kaming dalawa, tatlo ni ng resolution niya, we discussed. I never been silent in my chair. Hindi po ako nag-attendance lang at nag-seconder lang at pagkatapos tayo at uwi. Hindi po ganyan siya. From day one po, I stand and speak. I speak for my principle. Hindi po ako takot at wala po akong kinatusakitan. As long as I know that my position is correct, then I stand for it. But along the way, if there is a debate and if I see that my position could be bended, then I will do so for the general public. So sabihin niyo natatakot pa kami. Ako ba sinabihan takot ako? Hindi ako takot. I have no fear. Hello? Hello, yes, sir. So, hindi po tayo takot kay Atty. Peng. Siya mismo ang nag-train sa akin eh. Kailangan magtayo at magsalita. I am trained to speak and I am trained to stand. Okay. Daghang salamat, Kagawad Yumang, sa imong time. We appreciate ang imong pag-explain sa inyong side sa Senado, sa Konsiho. And kini usa ka running issue amo ning i-follow up no ugma kay mag-session mo. So daghang kay salamat sa imong time dinhi sa atong tulumanon. Okay, thank you kuya as my parting words. Hindi po nagkakagulo ang Sangguniang Pangasiwa. At hindi po stamping pad ng Sangguniang Pangasiwa. I always adhere to the principle of check and balance. If I believe that there is discrepancy, I believe there is some questionable transaction committed by the local government executive branch, then I'll speak about that. Hindi pwede yan. Hindi po tuta at hindi tuta siya tumulong. Thank you very much and good morning. Okay, thank you Kagawad Yumang, sir. So Kagawad Carlo, mo to ang iyang statement. Sa rason. Nakagawad Carlo naman ko Brigada Val. Diya man padong. Right. Anyway, salamat kayo no Kagawad Yumang sa imong pa-explain sa imong side. And then ugma po nato ning Brigada Val no kay 17
Yeah. That will be tomorrow. Unya, ang sa Senado po nga investigation 18. Wednesday. So daghan ang mga issues nga atong atimanon na Brigada Val, no? Pagyapunta nga og dili kayo essential. Puyo lang mo sa inyong balay, no? Mao gini dapat, No? para nga malikay ta sa problema. Gusto gid mo mangitag problema, sige, paggala mo. Pagsuri-suri mo diya. O, suri-suri mo at your own risk. Correct, no? Unya, wa man tamang hadlok ka Brigada Val ang Delta variant nagsugod na og build up sa pipila ka mga dapit ini sa Mindanao, no? Doon na report dito sa Cagayan de Oro, sa Davao. I hope nga kanang Delta di lang unta na makabuti di sa Jensan, pero napoy lain na pud nga variant karon gikan sa nasod sa Peru. Ang Lambda. Kung sa maning mga COVID ngalan sa COVID Brigada Val nga mura mag-fraternity. By the way, speaking of fraternity Brigada Val, no? Happy 48th founding anniversary sa Sigma Upsilon Lambda. Mga Knights and all fans sa Seekers Community, may buntay ng tanan diya. Happy 48th founding anniversary. Alright? So, mga na to, Brigada Val, dagang salamat mga kabrigada sa inyong pagtutok kanamo. Sulod sa usa ka oras og tunga. Kinisab si Brigada Val Gilaran, hangtod ugma sa maugya pong orasa, dinis sa itong tulumanon ang Encuentro